Okay, magandang araw Pilipinas. Sa araw pong ito, mga minamahal ko mga kababayan, ay pag-uusapan po natin ito pong nangyayaring impeachment hearing dyan po sa Senado, no? Alam nyo mga minamahal ko mga kababayan, habang nanonood po ko, no, ng nangyayari dyan sa Senado patungkol nga po sa usapin ng ebidensya, alam nyo, habang tumatagal, mas lalong nagiging matibay o malakas ang ebidensya ng mga nag-aakusa kay Vice President Sara Duterte, dahil kung makikita po ninyo ay talagang yung itsura po ng mga senador ni Rodrigo Roa Duterte ay hindi po maitsura, dahil mismong sila sa sarili nila, alam ko na mismong sila sa sarili nila, alam nila na sapat ang ebidensya na nilalahad ng mga testigo dyan po sa nagaganap na impeachment hearing. Ngayon, dahil nga po sa ang ebidensya ay patibay ng patibay at talagang masasabing makikitang tunay at hindi mga peke, hindi tulad ng mga ebidensya na binibigay ni Sara Duterte, puro mga gawa-gawa, puro mga imbento na hindi kayang patunayan, no? Kagaya na lamang nitong kanilang mga nagiging depensa. Alam nyo, ako, awang-awa na lang po ako dito sa mga taga-depensa ni Sara Duterte, dahil siguro ginagawa na lang nila yan, yung abot sa kanilang makakaya, dahil unang-una bayad sila, di ba? Pag hindi naman kasi sila nagsipag at hindi nila ipinaglaban talaga to, malamang iisa lang ang pwedeng kahinatnan yan, o iisa lang ang pwedeng mangyari sa kanila. Alam naman po natin kung ano ang ugali nitong mga Duterte. Alam naman po natin kung ano yung kanilang kayang gawin kung sakaling hindi magawa ng tama nitong mga abogado ni Sara Duterte yung pagdepensa laban sa kanya, di ba? So ngayon mga minamahal ko mga kababayan, natitiyak ko na may susunod pa, may malalaman at may makikita pa tayong matitinding ebidensya na talagang hindi po kayang itanggi ng kahit sinong pinakamagaling na lawyer nito pong ni Sara Duterte, at hindi kayang itanggi lalong-lalo na ng kanyang mga supporters. Kasi alam nyo, sa totoo lang, sa umpisa pa lang, alam naman po ng mga DDS na sapat ang ebidensya at hindi pawang paninira lamang ang inilalabas ng mga sinasabi ng ating mga congressman. Alam nyo kasi, siyempre itong mga Duterte, magaling po magsalita itong mga ito, di ba? Magaling magpaniwala, magaling mambudol. Pinapaniwala kasi nila ang taong bayan na pinupolitika lang, no? Na kaya pinupolitika si Sara Duterte dahil ayaw ng kalaban daw niya na siya'y maging pangulo, no, ng ating bansa. Tama naman 'yun. Ayaw talaga. Kaya nagsisikap itong ating mga congressman na pigilan ang kanyang pagiging pangulo sa susunod na presidential election. Kasi bakit? Tingnan nyo, ba't pinipigilan ng ating mga mambabatas? Isipin nyo na lang, Vice President pa lang siya. Kung magnakaw siya sa pera ng taong bayan, umaabot ng bilyon-bilyon. Vice Presidente pa lang siya niyan, kung nagagawa niyang lokohin, budulin, paniwalain sa kanyang pagiging matinik na tulisan itong si Sara Duterte, itong mga Pilipino, papaano na lang kaya pag naging pangulo siya? Sige nga. Kaya para sa akin, sa mga kababayan natin, lalong-lalo na sa mga DDS, ito pong ginagawa ng ating mga mambabatas, no? Lalong-lalo na po ng ating mahal na Pangulo. Ito po'y pabor para sa mga Pilipinong pinagtatanggol po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ng ating mga mabubuting mga congressman, kagaya po ni Jokno, kagaya po ni Laila de Lima, kagaya po ni Luestro, kagaya po ng iba pang mga congressman na kaisa po nating kasama natin na nakikipaglaban para po sa mga Pilipino. Kaya para sa akin,
At gusto ko lang din sabihin, lalong-lalo na sa ating pong mga kababayan na mga DDS supporters, sa totoo lang ang ginagawa po ngayon ng Administrasyong Marcos ay para po sa inyo. Wala nang magagawa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hypnotize na kayo nabudol na kayo di ba? Pero balang araw masasabi nyo na mali kayo. Masasabi nyo balang araw na salamat Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil kahit bulag kami sa katotohanan noon, kahit sumasama kami sa paninira sa iyo, pero pinagpatuloy mo pa rin, ginawa mo pa rin kung ano yung nararapat para sa mga Pilipino. Alam ko darating yung panahon na yan ang masasabi ng mga DDS. Pasasalamatan nila si PBBM dahil kahit sa kabila ng kanilang ginagawang paninira ay patuloy na naglilingkod si PBBM sa mga Pilipino, maging sa mga DDS supporters. Sa katunayan, paano ko nasabi yan? O tingnan nyo na lang yung Davao. Habang binabaha sila doon, habang binabaha sila doon, nahihirapan ang mga Pilipino, ang mga kababayan natin dyan sa Davao. Nasaan yung kanilang pinagmamalaking gusto nilang maging presidente? Nandoon sa ibang bansa. Nagpapalamig, nag-i-enjoy, gumagala, ni hindi man lamang niya masilip yung kanyang mga kababayan, kamusta na kayo? Lumalangoy pa rin ba kayo sa baha? Pero si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pagkatapos, nasa zona pa lang siya. Nasa zona pa lang siya. Pero inuuna niya na sa kanyang isipan o sa listahan ng kanyang isipan yung puntahan yung mga taga Davao na alam niyang lumalangoy sa baha. Pero yung pinagmamalaki ng mga DDS na gusto nilang maging presidente, nagpapakasasa sa pera nila, nandoon sa ibang bansa, walang pakialam sa kanila kung mamatay man sila sa lunod, kung mamatay man sila sa gutom, kung mayroon ba silang malilikasan. 'Di ba? O tingnan nyo. Sa totoo lang, kung hindi dahil kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., yung mga dating walang mga bahay dyan, walang sariling lupa sa Davao City, sa lahat ng parte dyan sa Davao, hindi sila magkakaroon ng sariling bahay at lupa. Kung hindi naging Pangulo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., wala silang masasabing sarili nilang tahanan. Tapos yung iba dyan makakapal yung muka. Ang lakas-lakas nilang sirain si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at gusto nilang ibida si Sara Duterte na puro pagnanakaw lang ginagawa. Pero pagdating sa mga relief, sila pa yung nangunguna. 'Di ba? Sila pa yung galit. Kahit sila na yung huli, wala sa pila, sila pa yung galit. 'Di ba? O, yan ang sinasabi natin. Kaya sa totoo lang, sa mga DDS, huwag kayong magagalit kung sakaling nagsasalita kami. Dahil yan ang katotohanan Garapal kayo. Ang lakas-lakas ninyong siraan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero sa tuwing pupunta dyan sa Davao City, Davao Oriental o sa anumang parte ng Davao si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kayo yung unang-unang nasa pila. Ba't kayo nauuna sa pila? Kasi hindi naman kayo nakakapila pag nandiyan si Sara Duterte. 'Di ba? Nakakapila lang kayo, nagkakaroon lang kayo ng pera kapag gusto nilang manira kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mananawagan ng rally, pakakainin, yun lang. Pero yung sasabihin na makakabenepisyo kayo mga anak ninyo ng matagalan, wala. O, sige nga, tatanungin ko kayo mga taga Davao, nasaan ngayon yung pinagmamalaki ninyong Sara Duterte? Na malapit ng makulong. Nasaan? Kasama nyo ba? Kasama nyo ba? Naglilibot ba ngayon sa sitwasyon ninyo para masabi na siya ay mayroong puso para sa inyo? Wala. Habang kayo'y lunod na lunod, ginagamit lang niya na dahilan yung kanyang pagpunta doon sa tatay niyang doon na sa kulungan mabubulok o mamamatay para lamang makaiwas sa kanyang responsibilidad. 'Di ba? Sasabihin niya para pupunta ng ibang bansa para makaano doon sa Filipino community, may gagawin na ganito. Wala namang ginagawang mabuti, tsaka hindi siya nakakatulong. Pupunta siya sa ibang bansa, maghahatid ng peking balita, sisiraan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., tapos sasabihin wala siyang problema kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. 'Di ba? Sasayangin lang, sasabihin pera niyang personal yung ginagamit niya. Paano mo nasasabing personal niyang pera yan?
Nasa sitwasyon siya ngayon na iniimbestigahan siya dahil natuklasan na ang winawaldas niya ay pera ng taong bayan. Paano mo kami paniniwalain, Sara Duterte? Sige nga. Paano mo kami paniniwalain na hindi mo pera, na hindi pera ng taong bayan? Na hindi ka nga humaharap sa Senado para patunayan ng sarili mo na hindi ka magnanakaw. Umiiwas ka. Umiiwas ka dahil alam mo sa sarili mo na mabubulunan ka kasi kapag sumagot ka. Alam mo sa sarili mo na kapag sumagot ka, maaaring yung mga sagot mo ang magiging sanhi pa o magiging mitya pa para ikaw ay madiin sa mga kasinungalingan mo. O ngayon, magagalit ngayon yung mga DDS. Pasensya na kayo. Pasensya na kayo, pero ang katotohanan ang dapat na marinig ninyo. Katotohanan na dapat matagal na ninyong tinatanggap. Pero wala hanggang ngayon nagbubulag-bulagan kayo. Hanggang ngayon nag-ano kayo, porket ba Bisaya, huwag kayong ganun. Kung Bisaya kayo, mas Bisaya ako. Pero hindi dahil sa kababayan ko siya, Bisaya din siya kukonsintihin na natin yung mga ginagawa niya, hindi dapat ganun. Pag alam nating mali, manindigan tayo para sa tama, hindi sa mali. 'Di ba? Sa mga kababayan nating Bisaya, manindigan kayo sa tama. Huwag kayo magbulag-bulagan. Hindi aasenso ang bansa natin, hindi lalago ang ekonomiya ng ating bansa kung patuloy tayong maniniwala sa mga bulatik o sa mga pambobola ng mga politikong magaling lamang magdrama. Katulad nitong ni Sara Duterte na akala mo inosente, pero 'di ba? Nakita naman ninyo yung ugali. Nakita naman ninyo kung gaano kagaspang ang ugali ni Vice President Sara Duterte. Hindi ugaling pang presidente yung ugali niya. Ni kahit pang mayor nga, hindi pwedeng maging mayor si Vice President Sara Duterte dahil sa mga ugaling pinakita niya. Pwede siya maging mayor ng kulungan. Pero sa bagay, alam naman natin sa bansa natin, basta may pera ka, tulad nga ng sinabi ko na minsan dito sa ating programa, kahit hindi ka karapat dapat na maging mayor, basta may pera ka, 'di ba? Maimpluwensya ka, pwede. Kasi nabibili ang mga Pilipino o nabibili yung boto ng mga Pilipino. Kaya kahit hindi karapat dapat yung isang politiko, pwede na. Kasi may pera. 'Di ba? So ngayon, mga minamahal kong mga kababayan, balik tayo sa matitinding ebidensya na nandiyan po ngayon na inilalahad po ng ating mga witness. Alam niyo, sa totoo lang, 99% ng mga Pilipino tuwang-tuwa po sa lumalabas o pinapakitang ebidensya laban po kay Vice President Sara Duterte. Ngayon, itong mga senador ni Rodrigo Roa Duterte na nagsasabi magiging patas sila, hindi ko aasahan niya na magiging patas yung mga yan. Dahil kung titingnan niyo, itong si Pia Cayetano 'di ba? Bakit ba kinumplain nito? Kasi may nagcomplain sa kanya. Dahil sa senador judge siya, pero makita ninyo naglabas siya o nag-upload siya, nag-post siya ng mga hindi dapat i-post. Lalong-lalo na si Robin Padilla, na inamin niya na sa sarili niya sa mga Pilipino na amoy Duterte siya. Ibig sabihin lang, mapamaliman, mapatama man si Sara Duterte, guilty man o hindi, ang desisyon nito ay walang iba kundi wag sumang-ayon na ma-impeach yung amo niya. Kaya ano pang aasahan natin sa mga yan? Pero kung sakali mang gawin nila yan, may paraan naman po. May paraan. Alam niyo kung ano yung paraan? Siyempre, ang pagbabasihan dyan yung ebidensya. Ang pagbabasihan talaga dyan yung ebidensya na kung saan alam nyo naman, di ba? Lalong-lalo na to si Alan Peter Cayetano na tutol na ma-impeach si Sara Duterte dahil may kinakaharap pala tong mga problema dyan sa Taguig. Lalong-lalo na sa usapin ng SEA Games, di ba? Lalong-lalo na iniimbestigahan na rin siya iniimbestigahan na talaga. Nandoon na yata sa ombudsman yung niya 'di ba? Yung mga ebidensya laban sa kanya, sa katiwalian. So marami talagang mga senador na tututol, lalong-lalong itong si Amy Marcos na gustong-gusto niya na maging vice presidente siya ni Sara Duterte kung sakaling
makatakbo nga itong si Sara Duterte bilang pangulo ng ating bansa. Siyempre maraming magsisikap talaga. Maraming magsisikap na wag matuloy yung pagpapa-impeach kay Sara Duterte dahil maraming makikinabang diyan, lalong-lalo na itong mag-inang Loren Legarda at Libiste, kung saan ay may mga kaso din. O, di ba? Alam ko maraming mga personalidad ang ayaw ma-impeach si Sara Duterte dahil pagka naging pangulo nga naman siya, maraming mga kriminal ang posibleng lumaya. Maraming mga masasamang tao ang posibleng lumaya. Kagaya na lamang ni Arnie Tevez, kagaya na lamang ni Kibuloy at ng iba pang mga taong merong matinding kasalanan sa taong bayan o sa ating bansa o sa ating batas. Kagaya na lamang ni Bantag, o biro mo, si Bantag nagtatago pa, pero pagka naging pangulo na si Sara Duterte, malamang lalantad na yan kasi sa kanila na ang pangulo tama? Maaaring ito si Kibuloy ma-dismiss na, maaaring itong si Jinggoy, itong si Marcoleta ay makawala na sa rehas ng mga kawatan. 'Di ba? So maraming pwedeng mangyari, kaya maliban doon, isisingit ko lang, siyempre pag naging pangulo si Sara Duterte, na naman, happy na naman yung isang reliyon diyan na kung saan marami na namang makukuhang pabor. 'Di ba? Na kung saan halos yung mga membro na lang nila yung nalalagay sa mga matataas na posisyon. Yung mga membro nila ang nalalagay sa mga tawag nito, departamento ng ating bansa, 'di ba? So marami na namang maitatayong simbahan, yung isang reliyon diyan na kulto, 'di ba? Alam naman natin na kaya nakakapagpatayo ng malalaking simbahan yung mga yan dahil mula po yan sa bigay ng mga politiko at hindi talaga mismo galing doon sa mga membro nila, 'di ba? Marami pong nagsabi, hindi po ito paninira, hindi lang po ako nagsalita niya, marami po, mismong mga ministro pa nila ang nagsabi niyan, no? So, ganun pa man, dahil nga po matitibay ang ebidensya laban po kay Vice President Sara Duterte, asahan na po natin yung pananagutan ni Sara Duterte sa taong bayan. So, nakaabang na yung rehas para po kay Sara Duterte. Nakaabang na yung parusa para kay Sara Duterte. Nakaabang na yung oras na siya ay pabababain at hindi na magkakaroon pa ng kahit anong katungkulan. So itong mga nangyayaring ito ay kalooban ng Diyos para nang sa ganon hindi habang buhay na maloloko ng mga Duterte ang mga Pilipino. So muli po, tulad po ng sinasabi ng iyong lingkod, mabuhay po ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating bayan. Maraming salamat po.